Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rene. Taong 1982, probinsya ng Aklan. Napadpad sa Aklan ang pamilya ni Rene matapos makaranas ng kababalaghan sa pinanggalingang bayan. Hindi lilipas ang buwan na walang nagkakasakit. Madalas may nakikitang anino na umaaligid. Naging malala kalaunan nang siya na mismo ang makaramdam ng matinding pananakit ng katawan. Ilang araw na paralisa sa hindi malaman na dahilan. Pinagamot. At ang sabi ng albularyong tumingin ay tinamaan ng tigalpo. Naging maayos ang pamumuhay sa bagong nilipatan kahit hirap sa aspetong pinansyal. May nakakain naman dahil merong maliit na lupaing sinasaka. Ang kaso kulang ang salapi para sa ibang gastusin. Pahinto-hinto ang trabaho ni Rene. Isa lamang itong construction worker. Natapos ang kontrata nung nakaraang linggo, kaya naman naghahanap ng trabaho sa ngayon. Sa ilalim ng tirik na araw, binaybay ni Rene ang kahabaan ng daan. Sa kalagitnaan natanaw ang grupo ng kabataang binabato ang isang matanda. Kilala niya ang mga ito. Siga-sigaan ang lugar. Kagad siyang lumapit. Sinita para tigilan ang pananakit sa matanda. Kahit ang kapalit ay manakaw ang dalang supot na naglalaman ng kaunting pasalubong para sa pamilya. Binaliwala na lamang dahil para sa kanya importante ang kaligtasan ng tao. Ayos lang po ba kayo, Manong? Pagpasensya nyo na yung mga batang yun, ha? Pabaya ang mga magulang eh. Nasa sugal yung muka, kaya hindi naturuan na magandang asal ang mga anak. May panyo po ako rito. Pamuna sa nagdurugo nyo pong muka. Tumitig ang matanda. Salip na tanggapin ng panyo ay nagsalita. Bakit mo ko tinulungan? Kilala mo ba kung sino ako? Baka magsisi ka. Kailangan pa po bang kinalanin muna ang tao bago tulungan? At saka, wala naman pong pagsisisi sa pagtulong. Basta bukal sa kalooban. Wika ni Rene. Tinanggap ng matanda ang panyo. Dahan-dahang ipinahid sa dugo ng sugatang noo. Dinala sa kalapit na tindahan upang mabigyan ng makakain at may inom. Hindi nagkaroon ng pagkakataon na pag-usapan ang mga bagay-bagay dahil masyado itong tahimik. Pagkatapos mabusog, walang lingon na naglakad palayo. Napakamot na lamang sa ulo si Rene sa inasta ng matanda subalit hindi nagdamdam. Inisip na baka may pinagdadaanan lamang. Pagdating sa tahanan, naabutan ng asawa na karga ang hindi matahimik na anak. Ayon dito ilang oras nang umiiyak. Tumatahan sandali pero humahagulgol na naman. Nang masuri walang lagnat o anumang karamdaman, kinutuba na posibleng naulit ang nangyari sa nakaraan. Tinignan ni Rene ang paligid. Bawat taong dumaraan ay isa-isang pinakikiramdaman, kaso walang makitang mali sa mga ito. Normal lamang ang kilos. Bumalik sa loob, sinubukang patahanin ng anak. Sa kabutihang palad ay kumalma ito. Rene, hindi mo ba napapansin? Parang walang pinagkaiba yung lugar na to ah. Kapareho lang sa dati nating tinutuluyan. Ganito din yung nangyari sa bata nung nandun pa tayo eh. Nakakatakot, parang mauulit lang. Imposible na may manggagawi sa lugar na to. Ilang taon na tayong naninirahan eh. Kung meron man sana, may nabanggit na mga kapitbahay. Sa tingin ko, baka may napadaan lang na masamang loob kaya nagkaganyan ng bata, naramdaman. Naalala mo ba yung sinabi ng albularyong tumingin sa atin noon? Lapitin ng masamang elemento ang anak natin. Kaso ang problema, nawala natin yung binigay na pangontra. Nagtanong sa mga kapitbahay. Walang narinig na manggagaway, mangkukulam o mambabarang sa lugar. Ang tanging meron lang daw doon, panahon kung kailan napeperwisyo ang mga kabataan
mula sa sanggol hanggang sa edad na 5. Naging normal na kaganapan nito dahil nasanay ang mga tao. Walang makitang pag-aalala si Rene sa mga nakausap na para bang normal lang ang lahat. Gayunpaman sinubukan maging positibo. Pinaniwala ang sarili. Nangyayari ang ganito sa mga kabataan. Pagsapit ng panibagong araw muling naglakbay sa bayan upang maganap ng mapapasukan. Sakto namang naghahanap ng karagdagang kargador sa bodega ng bigas. Habang nagtatrabaho, narinig ang usap-usapan ng mga kasama. Hindi lang siya ang amang nag-aalala sa kalagayan ng anak. Dahil maging sila ay ganon din. Biglaan ang pag-iyak ng mga anak na para bang sinasaktan. Nang hindi na makatiis, nagtanong si Rene. Mga kaibigan, pasensya na kung nakikisali ako sa usapan. Akala ko kasi, anak ko lang yung nagkakaganyan. Pero sa inyo din pala. Ano sa tingin nyo yung nangyayari? Para hindi ako sigurado pero minsan, napapabalita yung tungkol sa manggagaway. Parang sila yung may gawa. Nako, kinikilabutan ako sa tuwing babanggitin. May pagkakataon kasi, nalalaman nilang pinag-uusapan sila. Mabiyasa sa iba't ibang pamamaraan. Tugon ng katrabahong si Samuel. Napatanda pa sa krus. Pagkatapos sabihin ng salitang manggagaway. Meron din pala sa lugar na to. Sa pinanggalingan ko meron din eh. Yun nga ang dahilan kung bakit kami lumipat dito. Malas kasi yung nilipatan mo meron din. Pare ko ako sa'yo magdasal na lang talaga. Mahirap kontray na mga yan. Kahit hamunin pa ng bakbakan. Lugi tayo Paano ba naman? Kahit hindi tayo nakikita. Kahit tayong bigyan ng sumpa Napabuntong hininga si Rene. Hindi rin maiwasang matakot nang malamang lumipat lang uli sa lugar kung saan merong manggagaway. Pagsapit ng hapon dumiretso sa pag-uwi. Laking pasasalamat nang malaman na bumuti ang kalagayan ng bata. Hindi na muna binanggit sa asawa ang napag-usapan sa trabaho. Ayaw niyang magkasakit ito sa pag-aalala kagaya noon. Lihim siya naghahanap ng paraan. Ang plano, lumipat sa mga ligtas na lugar. Subalit ngayong sisiguraduhing tuluyang malalayo sa anumang kapamakan. Paglipas ng mga araw, natapos ang pagtatrabaho sa bodega ng bigas. Humina ang negosyo gawa ng bagong may-aring baluktot ang pamamalakad. Muli na namang naganap ng malilipatan si Rene. Isinabay na rin ang pagtatanong ng murang paupahan. Sa paglilibot na karating sa Karatig Bayan, nakasalubong ang matandang tinulungan nung araw pero ang ipinagtataka niya, umiiwas ang mga tao rito, maliban sa kanya na walang ideya sa nangyayari. Kahit naguguluhan ay sinundan niya ito, kaso nga lang biglang huminto ang matanda. Talagang hindi mo ko tatantanan Ikaw lang ang walang takot na lumalapit sa akin. Bakit ba? May dapat ba akong ikatakot? Kung tutusin, parang tatay ko na kayo Magkasing edad kayo ng yumao kong ama noon. Talagang walang pinipiling edad ang pagiging mangmang sa mga bagay-bagay. Mahina ang kokote mo. Hindi mo ba nababasa ang paligid? Napatingin si Rene sa mga taong dumaraan. Lumilihis ang mga ito at nagmamadali. Magsasalita na sana kaso biglang nawala ang matanda. Hinanap pero hindi na nakita. Walang natagpuan dahil maging siya ay pinagtitinginan ng mga tao. Umalis na lamang para makaiwas. Sa paglipas ng panahon natigil ang pamemerwisyo. Walang nakakaalam ng eksaktong dahilan. Gayon din sa biglaang pagkawala. Ikinatuwa naman ito ni Rene. Nabawasan ang kanilang iisipin. Kaso nga lang kinakailangang lumipat sa kadahilanang binenta ang lupaing inupahan. Dumayo sa Karatig Bayan, nagbabaka sakaling may mahanap. Pinalad na magkaroon ng maayos na silungan sa pag-alok ng pamilya ni Mang Pablo. Naging mabuti ang kanilang pamumuhay. Alagang-alaga pa dahil dinadalhan minsan ng pagkain
imbitado sa bawat okasyon. Sa katunayan, nasa balwarte ng kaanak ni Mang Pablo ang pamilya ni Rene. Iilang bahay lamang ang meron sa lugar, pero lahat ng nakatira ay kadugo ng matanda. Kaso nga lang habang tumatagal, meron siyang napapansin na kakaiba sa mga ito. Kung minsan ay nakakarinig ng pag-awit, mga kataga, ibang lengguwahe ang ginagamit. Nangyayari sa piling petsa, sa gabi ginaganap, sa oras pa ng tulog. May pagkakataon na ito ang gumigising kay Rene. Makakaramdam kagad ng kilabot kahit wala namang nilalang sa paligid. Kapansin-pansin din sa hangin na para bang hindi normal sa kalikasan. Nakikinig lamang sa takbo ng pangyayari. Hindi naisipang mangyalam, marahil kultura ito ng kapitbahay. Nag-ingat na lamang siya habang inaalam ang pagkatao ng mga ito. Kaso nga lang mahirap magilap ang impormasyon. Kung titignan si Mang Pablo ay masayahin, palangiti, malapit sa mga kakilala lalo na sa kanila, na palaging kinakausap kahit makasalubong lang sa daan. Ang panganay nitong anak na si Marcelo ay ganon din, maging ang iba pang kapitbahay. Minsan naisip ni Rene, siya ang may mali, hindi ang mga ito. Palagi na lang kasing hinala, walang makuhang malinaw na sagot. Sa paglipas ng panahon, unti-unting ipinakilala ni Mang Pablo ang mga bagay-bagay kay Rene, katulad na lamang ng mga orasyong nakasulat sa papel. Minsang ibinibigay ito sa kanya. Sa tuwing susubukang basahin ay sandaling nawawala sa wisyo. Nung una, inakalang normal lang ang epekto dahil sa maling pagbigkas. Pero habang tumatagal naintindihan ang punto ng matanda, sinusubukan siya para maging kasapi ng grupo. Samot-saring pagkumbinse ang ginawa. Pinangakuan ng lupa, kasaganahan sa buhay, at kung ano-ano pa, upang maging kasapi lamang ng kanilang angkan, ang mga manggagaway. Natakot si Rene nang ipasok siya sa silid kung saan patong-patong ang mga libro na naglalaman ng orasyon. Maraming nakapalibot na kagamitan sa sulok. Nakakasakalang pakiramdam dahil sa bisa ng mga gamit kung kaya't hindi siya tumagal. Nang makalabas, nagmamadaling itinakas ang pamilya. Wala nang pakialam kung saan mapadpad, basta na lamang makalayo sa mga manggagaway. Nanghina si Rene kung ano ang tinatakasang angkan. Dito siya napadpad, sa lahi ng mga manggagaway. Sa ikatlong pagkakataon nakatagpo ang matandang tinulungan nung araw. Pinatuloy sa tahanan, hinayaang manuluyan. Hindi nagtagal, kinumbinsing umalis pero dahil wala pang malilipatan nakiusap si Rene. Hindi ako ang tao na nararapat mong hingian ng tulong. Saan ba kayo nakatira noon? Ano ang dahilan ng paglalayas? Ang layo ng inabot nyo. Palagi kasing minamalas eh. Umalis sa lupay ng mga magulang ko para makaiwas sa matinding banta ng buhay. Tapos, napadpad din sa lugar kung saan merong kanun. Sa ngayon, kayo na lang po makakatulong sa amin. Ang huli naming nalipatan, kung sino pa yung iniiwasan namin. Hinikayat kami na maging kasapi pero umayaw ako. Hindi pa ako baliw para pasukin yung mundo nila. Manong, ano nga palang pangalan nyo? Puro Manong yung sinasabi ko dito, hindi kita kilala eh. Ben. Pwede mo akong tawaging Manong Ben. Sinasabi ko sa'yo, dapat hindi ka sa akin humingi ng tulong. Kahit anong sabihin ng matanda, hindi nakinig si Rene. Hindi dahil sa pagmamatigas. Wala lang talagang ibang mapupuntahan. Sa panunuluyan sa poder ni Manong Ben, napansin ang palagi nitong pagkakulong sa kwarto, lalo na kapag sasapit ang gabi. Nakakarinig ng mahinang salita mula sa loob. Kung minsan naisip na baka katulad ng grupo ni Mang Pablo, pero iwinaksi dahil natatakot na kapag totoo, mapapasubok na naman.
Humantong sa punto ang pagkakataon na mismo ang nagpakilala kay Rene kung anong klase ng tao si Manong Ben. Nang magising sa kalagitnaan ng gabi, saktong narinig ang bulungan sa silid ng matanda. Naglakas loob na sumilip. Nagulat nang makita ang mga kagamitan. Pareho ang marka ng librong nasa istante. Pero ang pinagkaiba, ang medalyong kasalukuyang dinadasalan. Sa kabila nito, hindi takot ang naramdaman ni Rene. Bagay na kanyang ipinagtataka. Maingat siyang lumayo upang hindi makaistorbo. Kinabukasan, kusa siyang nagtanong sa matanda. Manong Ben, pasensya na pero nakita ko yung ginagawa mo kagabi. Ilang beses ko nang napapansin kaya hindi maiwasang napasilip sa kwarto mo. Manong, manggagaway ka po ba? Nagulat ang matanda sa naging tanong ni Rene. Gayunpaman, minabuting maging kalmado. Siguro naiintindihan mo na kung bakit palagi kong sinasabi sa'yo na hindi akong karapat-dapat mo nahingian ng tulong. Pero Manong, may nakita ko medalyon sa'yo eh. Ibig sabihin nun mabuti kayo, hindi ba? Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Nga pala, aalis ako, may sasadyain sa kabilang lugar. Huwag kang mag-alala. Kahit wala ako, walang makakalapit na masama sa inyo. Basta wag mong pakikialaman ang kwarto ko. Nang sila na lamang pamilya ang naiwan, hindi pa rin nagpakampante kahit sinabing protektado. Nitong nakaraan, napansin ang kasapi ng grupo ni Mang Pablo sa malapit. Merong hinahanap. Hindi man sigurado kung sila, pero minabuting maging handa sa posibilidad. Ipinagpaliban ang paglabas. Kaso nga lang, nakakalusot ang kasamaan. Malakas na katok sa pintuan ang pumukaw sa atensyon ni Rene. Dali-daling binuksan sa pag-aakalang si Manong Ben. Kaso nga lang si Manong Pablo ang nakita. Tignan mo nga naman. Tama ang kutob ko. Nandito ang hinahanap natin. Sige, kunin niyo ang mga yan. Manlalaban pa sana si Rene. Kaso nga lang walang magawa sa dami ng mga kalalakian. Kinaladkad pabalik sa tahanan ni Mang Pablo. Umamin ka sa akin. Sinong pinagsabihan mo ng tungkol sa lahi namin? Samot-saring antingero ang pumunta sa lugar para subukan kami. May mga namatay sa kalahi ko. Ano bang sinasabi mo? Wala akong pinagsabihan ng tungkol sa sikreto nyo. Umalis kami para makatakas, hindi para isiwalat ang impormasyon. Malakas sa suntok ang tumama sa mukha ni Rene. Kasunod nito ay nakarinig siya ng mga salita na hindi maintindihan hanggang sa unti-unting nawala ng malay. Nang magising ay madilim na ang paligid. Muling narinig ang pagriritwal ng angkan. Unti-unting nahihilo si Rene. Ganon din ang kanyang asawa. Nag-aalala sa kapakanan ng anak na walang ideya kung nasaan. Sa kabila ng nararamdaman, buong lakas sa sumigaw para makuha ang atensyon ng samahan. Kagad siyang nilapitan ni Mang Pablo. Ang pinakaayoko sa lahat, iniistorbo ang aming ritual. Wala ka bang respeto? Nasaan ang anak ko? Sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Nasa mabuting kalagayan. Naroon sa asawa ko. Hindi naniwala si Rene dahil ngumiti ng nakakaloko si Mang Pablo. Maigpit ang pagkakatali sa kanya. Nagdurugo ang mga kamay sa pagbabakasakali na makalaga ng sarili. Nang mapansin nito ni Mang Pablo, pansamantala siyang pinakawalan pero sinarado ang pintuan. Walang ideya kung anong binabalak para sa kanila. Gayunpaman, nanalangin na wag silang patayin. Sumapit ang umaga. Bumungad ang pag-uusap ni Mang Pablo at ang anak na si Marcelo. Anong plano mo sa kanila? Hindi ako naniniwala na wala silang kinalaman sa pagsalakay ng mga antingero. Naging tahimik ang pamumuhay natin dito sa lugar. Ang alam ng mga tao,
Sa kabilang bayan kung saan nakatira dati si Maestro. Ang kapatid lang niya ang may kapit ng kasamaan, yung mangkukulam na tinugis ng taong bayan. Naroon ang ating lugar. Kaya imposibleng matuntun tayo dito kung walang magsasabi. Hindi tayo pwede makialam sa plano ni Tiroy. Hayaan mo siya. Ang kailangan natin ay magparami ng mga kasapi. Matigas man ang loob ng Rene na yan. Makukuha din natin ang loob niyan. Maya-maya pa ay dumating ang sinasabing Tiroy. Diretso sa kinaroroonan nila Rene. Siya ho ang sinasabi ko sa inyo, Pinunong Tiroy. Masyadong matigas. Hindi makuha sa pakiusap. Nakatakas yan noon eh. Ilang oras ang nakalipas pagkatapos siyang makaalis sa lugar. Nagdatingan ng mga antingero sa atin. Marami ang nalagas. Sa tingin ko, sila ang may pakana kaya tayo sinalakay. Wika ni Manong Pablo pero laking gulat niya. Sunod-sunod na suntok ang tumama sa muka. Sa dinabi-dami ng pwede niyong maging kasapi, etong tao pa. Biniyag mo ang asawa't anak. Kahit kailan hindi ka nag-iisip, Pablo. Umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid ang boses ng maestro. Nagulat naman si Rene. Mag-angat ng tingin dahil ang maestro ay walang iba kung hindi si Manong Ben. Lagi na lang tayong pumapalpak. Ang sabi ko sa'yo, kunin mo ang mga taong walang pananalig. Hindi kagaya niyan. Sandali lang ho, Pinuno. Kilala mo ba ang taong yan para magsabi ka ng ganyan? Kaya pala naabutan ko siya sa tahanan niyo. Pasensya na ho. Yun na nga ang problema sa'yo. Bakit ganyang kahina yung utak mo? Nakita mo na sa loob ng pamamahay ko pero kinuha mo pa rin. Ano bang meron dyan? Pakawalan mo siya maging ang pamilya. Pwede ako mismo ang pupugot sa ulo mo. Pinakawalan ng pamilya ni Rene. Si Manong Ben ang nagpresentang gumamot ng tinamong sugat. Pagpasensyahan mo na ang kaganapan. Mahina talaga ang utak ng isang yan. Maayos na ang kalagayan ng asawa at anak mo. Ikaw din kailangan mong magpahinga. Samot-saring gulpe ang natanggap mo hindi lang sa pisikal, maging sa spiritual. May pinahanda akong silid, pwede kayo magpahinga roon. Manong, matanong ko lang. Paano nyo napagsasabay ang kabutihan at kasamaan? Pasensya na pero hindi kita mabibigyan ng sagot. Masyadong personal ang ganitong bagay. Halika na, tumayo ka na dyan. Pumunta ka doon sa kwarto. Nang mga sumunod na araw, naging magaan ang pakikitungo ng mga alagad ni Manong Ben sa kanila, lalong-lalo na si Mang Pablo. Paulit-ulit na humingi ng paumanhin sa nagawang pagkakamali. Mapagpatawad na tao si Rene, kung kaya't naging maayos kagad. Nanatili pa sila sa balwarte ng mga manggagaway. Nasaksiyan ang iilang gawain na mahirap intindihin. Madalas ang pagdarasal na ayon sa mga ito, pagkarga at pagpapalakas. Nagtitipon din sa piling araw at oras para sa isang ritual. Dito wala nang ideya si Rene kung ano ang eksaktong ginagawa dahil sa tagong silid na gaganap. Bawal sila sa bahaging iyon kung kaya't hindi makalapit. Minabuti na lamang na sumunod upang manatiling ligtas ang pamilya. Makalipas ang ilang araw pinayagan ng makauwi. Si Manong Ben mismo ang nagbigay ng abiso pagkatapos masuri ang kalagayan ni Rene. Ibinigay ng matanda ang maliit na lote na pagmamay-ari sa Karatig Bayan. Doon sila nagsimula muli ng buhay. Taon nang lumipas, unti-unting nalimutan ni Rene ang pangyayari sa poder ng mga manggagaway. Abala siya sa pagtatrabaho at pag-aasikaso ng pamilya. Kaso nga lang, nitong nakaraan na mataan sa bayan si Mang Pablo, wala naman itong kasama. Normal ang kilos kasama ang mga mamimili sa baryo. Sa dami ng tao hindi nalapitan. Magtatanong sana upang mga musta. Bumalik siya roon kinabukasan pero hindi na mahagilap. Kasabay nito ang pagpapatuloy ng taong naligaw. Nagpakilala ito sa pangalang Anjo. Mas bata sa kanya ng 10 taon.
Nakakaplos damdamin ng kwento sa buhay, kaya nakaramdam ng awa si Rene. Nakikita sa tao ang sitwasyon ng mga panahong palipat-lipat ang tirahan. Binigyan ito ng bakanting silid bilang tulugan. Naging mabuti ang pakikitungo sa isa't isa. Kung minsan tinatawag pang panganay dahil umaakto ring bata. Tagaliw ng anak sa tuwing abala silang mag-asawa sa mahalagang gawain. Walang napansing kasamaan kaya naging kampante. Subalit hindi lahat ng inosenteng muka, kabutihan ang dala. Tumagal ng mahigit 1 buwan si Anjo. Nagpaalam pagdating ng araw dahil susubukang bumalik sa tunay na pamilya. Hindi naman pinigil ni Rene. Pagsapit ng gabi, dito na nagsimulang magbago ang pakiramdam na nag-iisang anak. Iyak ng iyak. Tinuturo ang tiyan. Hindi nagtagal walang tigil sa pagsusuka. Purong laway lamang, walang kahit anong amoy. Sa puntong ito naalala ang sinabi ng albularyo nung araw. Hindi nalalayong biktima na naman ng manggagaway. Nanghina ang bata, kalaunan nawala ng malay. Dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Pansamantalang naagapan pero hindi tuluyang gumaling. Inilabas din ni Rene dahil hindi magagamot ng siyensya ang ganitong karamdaman. Naglakbay siya. Naganap ng albularyo na kayang agapan ang kalagayan ng anak. Kaso nga lang walang natagpuan sa lugar. Ang sabi ng napagtanungan, sa kabilang bayan kaso nga lang masyadong malayo, ilang oras ang bibilangin bago makarating. Gayunpaman walang pagdadalawang isip na binaybay ni Rene ang kahabaan ng daan. Sa kabutihang palad, nakasalubong ang taong makakatulong sa sitwasyon. Si Manong Ben. Pinaliwanag ni Rene ang nangyari sa anak. Walang reklamong sumama ang matanda sa tahanan upang personal na masuri ang kalagayan. Napailing nang makilala ang pamamaraan. Sa kabila nito isinantabi muna ang nalaman. Inuna ang kaligtasan ng paslit. Ipinatong ni Manong Ben ang hinlalaking daliri sa noo ng bata. Umusal ng mga kataga. Inulit-ulit ang proseso sa loob ng ilang segundo. Kumuha ng kaperasong tubig. Pinainom sa bata. Makikita sa mukha nito. Unti-unting naging maaliwalas ang itsura. Kitang-kita kung paano ito nakahinga ng maluwag. Manong Ben, maraming salamat sa inyo. Ilang beses nyo nang niligtas yung pamilya ko. Sa oras ng pangailangan, palagi kayong dumarating. Malamang nagkataon lang ang lahat, Ben. At hindi lahat ng nangangailangan tinutulungan ko. Hindi ako mabuting tao. Hindi, Manong. Miyembro man kayo ng grupo ng manggagaway. Hindi may tatanggi na nangingibabaw sa inyong kabutihan. Kung masama kayo katulad ng iniisip nyo, hindi nyo kami tutulungan. Huwag mo nang itanggi, Manong. May kabutihan sa puso nyo. Hindi naman sa ganon. Marahil hanggang ngayon, tinatanaw ko lang na utang na loob sa iyo yung ginawa mong pagtulong sa akin. Hanggang doon lang yon. Huwag mo nang bigyan ng kahit anong kahulugan. May bahid ng kasamaan ang pagkatao ko. Kaya malabo yung sinasabi mo. Ay naku si Manong, itanggi mo man ng paulit-ulit. Hindi pa rin mababago ang katotohanan. Mabuti kang tao. Ngumiti na lamang si Manong Ben. Umalis ng tahanan matapos magamot ang bata. Hindi man maintindihan ni Rene ang tunay na pagkatao nito. Isang bagay lang ang sigurado siya. Kung ano man ang ginawa mo sa mundo, ito rin ang babalik sa'yo. Nagbigay siya ng kabutihan sa isang tao na merong masamang gawain. Kaya naman kabutihan din ang bumalik sa kanya. Ang isang angkan na pilit iniilagan, ito pa ang tumulong sa kanya upang magkaroon ng maayos na buhay. Ang angkan ni Manong Ben, ang samahan ng manggagaway. Ang susunod na kwento mga kabayan ay mula sa dati nating istorya. Kung sakaling napakinggan na, pwedeng iskip ang kwento. Para ito sa mga kabayan natin na gustong magmarathon
Ang kwento ay tungkol sa Yanggaw sa baryo ng Mambusaw. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Deo. Taong 1994, probinsya ng Capiz. Ang kwentong inyong matutunghayan, karanasan ng isang taong nayanggaw. Pasintabi sa mga kumakain dahil maaaring may maselang tagpo o mga salitang nababanggit sa mga eksena. Dito nyo matutunghayan ang totoong nangyari sa tao kapag nabiktima ng yanggaw. Nang mga panong ito, nasa edad 17 itong si Deo, naninirahan kasama ng mga magulang. Huminto sa pag-aaral dahil walang kakayahan ang mga magulang para pag-aralin ito sa kolehiyo. At bilang panganay na lalaki, si Deo ang naging katuwang ng kanyang ama sa paghahanap buhay na paggawa ng muebles na yantok at kawayan. Tuwing Sabado, pumapasok ng kagubatan si Deo para manguha ng yantok at kawayang ginagamit sa paggawa ng mga kasangkapan. Mag-isa niya itong hinahakot sa tulong ng alagang kalabaw. Ibinababa niya ito sa bayan kung saan sila gumagawa. Mahusay sa paggawa ng muebles ang ama ni Deo, kaya hindi ito nawawalan ng parokyano. Karamihan sa mga ito, mula sa ibang bahagi ng probinsya at Maynila. Madalas sumasama si Deo sa paghahatid ng gawa ng kanyang mga ama. Ito ang dahilan ng lubusang pagbabago ng kanyang buhay. Bilisan mo na, Deo. Nag-aantay na ang sasakyan, no? Siguraduhin mong makukuha ang buong kabayaran bago umalis. Wika ni Mang Lucas. Matapos ikarga ang biniling muebles sa kanila. Dadalhin ito sa bayan ng Mambusaw. Karatig bayan ito ng Dumalag. 30 minuto ang biyahe bago sila makarating sa lugar. Halika na, Manong, para maaga tayo makabalik. Wika ng binata sa driver. Ay naku, sayang. Pista pa naman sa pupuntahan natin. Bakit hindi muna tayo mananghalian? Sandali lang naman. Tugon ni Mang Digong. Sandali lang, magpapaalam lang ako kay tatay. Baka mamaya pagalitan tayo eh. Muling bumaba ng sasakyan ng binata. Nagpaalam sa ama. O sige, basta wag lang magpapaabot ng gabi. Digong, wag iinom ha. Baka mamaya madisgrasya kayo. Tugon ni Mang Lucas. Ako na pong bahala kay Mang Digong. Kakain lang po kami doon, tapos uuwi na din kami. Tugon ng binata. Matapos umalis na ang mga ito. Pagdating sa bayan ng Mambusaw, ibinaba ng dalawa ang kanilang mga kargang muebles sa harapan ng tahanan ng bumili ng mga ito. O tara na, sakto medyo maaga pa. Baka maabutan pa natin silang nagluluto. Mas masarap kumain ng inihaw na sariwang karne ng papoy, lalo na pag mainit ha. Wika ni Mang Digong. Hindi naman kalayuan mula sa bayan ang baryong nagdadaos ng kapistahan. Kaya naabutan pa ng mga ito ang kanilang pupuntahan na naghihiwa ng bagong katay na baboy. Mga pinsan ko ang may-ari ng bahay na yan. Kaya huwag kang mahihiya. Ako nang bahala sa'yo. Wika ni Mang Digong. Binati ito ng mga naroon. Nang makitang papasok sa bakuran, ipinakilala ni Mang Digong ang binata sa mga pinsan. Dahil hindi naman ito kilala ng mga tao doon. Naupo ang binata sa sulok habang pinapanood ang pagkakatay ng baboy. Hanggang sa napansin nito ang isang lalaking naglalakad papunta sa bandang likod ng bahay. Bitbit nito ang kaperasong atay ng baboy. Ang buong akala ni Deo, pupunta lang ito sa kusina, kaya hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin.
Ngunit napatayo sa kinauupuan ng binata nang makita nitong isinubo ng lalaki ang hawak na atay. Takam na takam niya itong hinunguya habang nakikiramdam sa mga kasamang abala sa kani-kanilang ginagawa. Tila bumaliktad ang sikmura ni Deo nang makita ang ginagawa ng lalaking iyon. Napansin naman ito ni Mang Digong kaya nilapitan siya ng matanda. Ayos ka lang ba, Deo? Bakit parang namumutla ka? Kasi Manong, yung lalaking yun nakita ko kinakain niya yung atay ng baboy eh. Ah, si Budong! Oo, normal sa mga taga rito na kumain ng hilaw na atay ng baboy. Masarap kasi yon, lalo na pag bagong katay. Wika ni Mang Digong. Ano ho? Ibig sabihin, aswang yung taong yun? Hindi, nakasanayan lang, Deo. Ikaw talaga kung nonong iniisip mo. O siya, tara doon sa loob ng bahay. Nakanda ng pagkain eh. Nagpaalam na din ako sa mga pinsan ko na hindi tayo magtatagal. Wika ni Mang Deo. Pumasok ang dalawa sa loob ng bahay. Nung una ay nahihiya pa si Deo dahil sila lang ang kakain sa mesa. Ngunit nang lumabas mula sa kusina ang isang dalaga, may dalang pagkain. Tila ginanahan ng binata. Nakalimutan ang mga nasaksiyan. Naupo ito at kumuha ng plato. Akmang kukuha na sana ng kanin si Deo, ngunit inagaw ng dalaga ang sandok sa kanyang kamay. Ako na ang kukuha ng kanin para sa'yo. Amin ang pinggan mo. Wika ng dalaga. Inabot naman ng binata ang plato sa dalaga. Nakatitig ito sa kanya habang nakangiti. Deo pala ang pangalan ko. Pwede ko bang malaman yung sayo? Evelyn ang pangalan ko. Eto, kainin mo oh. Pumili ka ng ulam. Ako na din yung maglalagay sa plato mo. Itinuro ng binata ang inihaw na karneng baboy dahil naalala nito ang sinasabi ni Magdigong. Sarap na sarap sa pagkain ng binata habang kausap ni Mang Digong si Evelyn. Maya-maya pumasok ang lalaking nagngangalang Budong. Meron siyang dalang dugo na nakalagay sa planggana. Manong Digong, bakit hindi niyo nalang antayin ng dinuguan? Mabilis lang naman maluto to eh. Sakto lang siguro to pagkatapos yung kumain. Nang makapagbaon naman kayo pa uwi. Wika nito. Bigla namang naalala ni Deo ang ginawa ng lalaking iyon. Lalo pa nang nakita nito ang sali-saliwang ngipin, pati na rin ang dugo sa gilid ng labi ni Budong. Nawalan ng gana sa pagkain ng binata. Saktong ilang subo ng kanin na lang ang natitira sa kanyang plato. Kaya pinilit niya itong ubusin at kagad na tumayo. Salamat sa pagkain ha. Busog na ako. Salamat din sa'yo, Evelyn. Sigurado ka ba? Ayos na yung kinain mo? Oo, ayos na yun. Bondat na nga ako. Tignan mo oh. Sayang, may suman pa naman sana akong ihahain. Alam ko na, ipagbabalot na lang kita para matikman mo naman yung niluto ko. Wika ni Evelyn. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kusina. Nagbalot ng suman para sa binata. Naku, ang dami naman ng binalot mo, Evelyn. Pero salamat ha. Hindi ko to tatanggihan. Paborito ko to eh. Wika ni Deo. Matapos ay nauna itong lumabas sa tahanan. Kagad na sumakay sa kanilang sasakyan. Nakita nitong palabas na din si Mang Digong. Bitbit ang lalagyan na puno ng bagong lutong dinuguan. Ibang klase talaga itong mga pinsan ko. O siya, tara na, umalis na tayo. Baka abutin pa tayo ng pagsikip ng daan sa kabisera. Wika ni Mang Digong. Sabay paandar ng sasakyan. Habang nasa daan,
Binuksan ni Deo ang lalagyan ng suman na ibinigay sa kanya ni Evelyn. Ngunit sinaway ito ng matanda. Kung meron ka mang hindi dapat kainin mula sa bahay ng pinsan ko, yan ay ang lutong suman ng nanay ni Evelyn. Itapon mo yan, Deo. Wika ni Mang Digong. Po, bakit naman Manong? Sayang naman kung itatapon lang to. Sundin mo na lang ang sinasabi ko, Deo. Kung ayaw mong mapahamak. O sige ho, doon na lang ho siguro sa wala masyadong tao. Nakakahiya eh. Pero ano po bang meron sa nanay ni Evelyn? Tanong ni Deo. Basta, huwag ka nang magtanong pa. Sekreto yon ng angkan. Kami lang din ang nakakalam at hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Wika ni Mang Digong. Hindi na nagtanong pa si Deo. Inilapag nito sa harapan ng inuupuan ang lalagyan ng suman at sumandal. Hanggang sa makatulog na lang sa biyahe. Nagising ang binata nang huminto sa tapat ng kanilang pagawaan ng muebles ang sasakyan. Mabuti naman at nandito na kayo. Nga pala Deo, nakuha mo ba ang bayad ng tao? Opo tay, eto po. Tugon ng binata sabay abot ng pera sa ama. Dumiretso ito ng pasok sa loob ng pagawaan. Sinimula ng paglilinis ng mga kawayan na gagawin nilang muebles. Habang nagtatrabaho ito, narinig niyang tumawag si Mang Digong. Deo, ako na lang ang magtatapon nitong suman. Wika ni Mang Digong. Kagad siyang inawat ng binata. Wag Manong, naalala ko wala palang pagkain ng aso namin. Eto, ikaw na ang bahala. Basta binalaan kita. Sige na, mauuna na ako. Kailangan ko pang linisin tong sasakyan. Punong-puno ng putik. Wika ni Mang Digong. Nawaglit sa isipan ni Deo ang mga pangyayari sa pinuntahang lugar. Naging abala sa pagtatrabaho. Nagpaalam ang ama na pupunta sa bilian ng pako. Kukulangin ang mga kagamitan. Naiwang mag-isa ang binata at nakaramdam ito ng pagod. Naganap ng makakain sa kusina ang binata. Ngunit walang niluto ang kanyang ama. Nakita niya ang daladalang suman. Nilapitan at dinampot. Sabay kuha ng kutsara. Ano kaya yung sinasabi ni Manong Digong? Bahala na nga. Nagugutom na ako eh. Wika ng binata sa sarili. Halos maubos nito ang laman ng lalagyan. Muli itong tinakpa ng binata sabay tayo. Pinakiramdaman nito ang sarili. Pero wala naman siyang kakaibang naramdaman. Kaya bumalik ito sa pagtatrabaho. Kinagabihan. Dahil sa sobrang pagod. Maagang nakatulog ang binata. Nagising na lang ang binata kinabukasan dahil sa masangsang na amoy mula sa kusina. Meli, ano ba yung niluluto mo? Napakabaho. Tanong ng binata sa kapatid na si Meli. Wala naman Manong. Nagigisa lang po ako ng bawang para sa sinangag. Anong mabaho sa bawang? Lagi mo ngang inaamoy yung sandok kapag ikaw yung nagluluto eh. Ewan. Basta napakabaho. Magkakape na nga lang ako. Wika ni Deo habang humihigop ng mainit na kape. Nakaramdam ang binata na tila may kung anong bumababa sa kanyang lalamunan. Sa isip nito, marahil tatamaan siya ng sipon dahil natulog ito na walang pang-itaas na kasuotan. Maya-maya pa, dumating na ang kanyang ama. Deo, ikaw na ang magdala nito papunta sa pagawaan. Dadaan pa ako sa kabisera eh. Gusto daw akong kausapin ni Kapitan. Wika ni Mang Lucas. Tay, pupunta na lang po ako siguro doon mamaya. Ubusin ko lang yung kape ko. Wika ni Deo. Pagkatapos itong magkape, tumayo ito upang dalhin sa kusina ang tasang pinagkapehan. Habang naglalakad,
Biglang nakaramdam ng pagbigat ng katawan ang binata. Anak nang, parang tatamaan pa talaga ako ng trangkaso ah. Ang dami ko pa namang gagawin ngayong araw. Bahala na nga. Wika ni Deo. Sa kabila ng masamang pakiramdam, pinilit ng binatang magtrabaho. Hindi ito nagpapalata sa ama. Siguradong uutusan siya nitong umuwi. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalala ang pakiramdam ni Deo hanggang sa hindi na nito nakayanang tumayo. Upang hindi mahalata, nagpaalam ang binatang doon matutulog sa kanilang pagawaan. Dito na po muna ako matutulog, tay. May tatapusin lang ako. Ikaw ang bahala. May bigas naman dyan at sardinas. Magsaing ka lang kung sakaling magutom ka. Wika ni Mang Lucas. Matapos ay naglakad na ito pauwi. Nang makalayo na ang ama, sinarado ng binata ang pintuan ng pagawaan, naiga sa papag. Nakaramdam ito ng pagkahilo. Maya-maya ay naduduwal. May kung anong nararamdaman sa kanyang dibdib na parang nakabara. Kahit anong gawin, hindi magawang ilabas. Kinabukasan, nakita ni Mang Lucas na nakaiga ang binata. Nanginginig ito. Basang-basa ng pawis ang suot na damit. Nang mahawakan ng matanda ang noo, nagulat dahil inaapoy ng lagnat si Deo. Mahabaging langit. Ang taas ng lagnat mo, Deo. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Mang Lucas. Wala po to, tay. Trangkaso lang po to. Mamaya mawawala na din yan. Wika ni Deo. Pinilit nitong tumayo. Naglakad palabas ng pagawaan. Ngunit nang masinaga ng araw ang kanyang mga mata, bigla itong pumasok na tila takot na takot. Sinarado ang pintuan. Muling nagtalukbong ng kumot. Hindi tayo magbubukas ngayong araw. Isusugod kita sa ospital. Sandali lang, ipapatawag ko si Mang Digong. Wika ng matanda. Maya-maya ay dumating ang sasakyan. Isinugod ng mga ito si Deo sa pagamutan. Sinuri ng mga doktor ang kalagayan ng binata. Ngunit wala naman silang nakitang mali. Bukod sa napakataas ng lagnat. Binigyan lang ito ng gamot ng doktor at sinabing manatili sa ospital para maobserbahan ang kanyang kalagayan. Sinunod naman ito ng binata sa pag-asang trangkaso lang ang nararamdaman. Buong araw itong nanatili sa ospital. Kinabukasan, naging maayos naman ang pakiramdam ni Deo kaya pinayagan ito ng doktor na makauwi. Pagdating sa tahanan, nagpalit lang ng damit ang binata. Nagpunta sa pagawaan upang magtrabaho. Saktong naroon si Mang Digong dahil may ihahatid silang order sa kabilang bayan. Pambihira. Kakalabas mo lang sa ospital. Nandito ka na kagad. Para kang kalabaw ah. May kailangan po kasi kung tapusin, Manong eh. Kaya walang puwang ang lagnat para sa akin. Wika ni Deo. Ito ang isang bagay na hinangaan sa kanya ng ama. Dahil napaka-dedikado nito sa trabaho. Hindi mo makikitang nagpapahinga ang binata. Lalo na kapag may hinahabol itong gawain. Kung ako sa'yo, magpahinga ka muna. Pagpahingahin ang katawan. Baka yan ang maging dahilan ng paglala ng kondisyon mo, Deo. Wika ni Mang Lucas. Sinabi ng wala to, tay. Bakit ba ang kulit nyo? May kailangan akong tapusin. Kaya hayaan nyo ako magtrabaho. Nagulat ang dalawang nakakatanda sa naging tugon ni Deo. Maging ang binata, nagtaka sa kinilos nito. O siya, sige. Hindi na ako mangungulit. Maiwan ka na muna dito. Ako na lang ang sasama kay Manong Digong. Pasensya na po kayo, tay, kung medyo napatas ang boses ko. Sige po, tay, ako na pong bahala dito. Wika ng binata.
Nang mga sumunod na araw, lalong naging malala ang pagiging bugnuti ni Deo. Madalas itong nakikita ng amang kinakausap ang sarili at ang pinakamalalang ginawa ng binata, nginangat-ngat ang mga kakahakot palang nakawayan. Nakita din ito ni Mang Digong kaya nagduda ang matanda sa biglaang pagbabago ng ugali ni Deo. Ano bang nangyayari kay Deo? Hindi ko maintindihan kung ano ang ginawa ng batang yan sa sarili niya. Kayong madalas na nakakasama, Manong Digong. Ano ba? Nag-a-addict na ba ang anak ko? Wika ni Mang Lucas. Sa palagay ko, hindi droga ang dahilan ng pagkakaganyan ni Deo, Lucas. May mas malala pang dahilan. Ayoko sanang isipin, pero batay sa mga ipinapakita ng batang yan, mukhang nabiktima ng yanggaw si Deo. Teka, matanong ko lang, ano ang ginawa niya sa dalang suman noong nagatid kami sa Mambusaw? Sa pagkakalam ko, kinain niya yon. Nakita ko yung lalagyan na nakapatong sa mesa. Wala nang laman. Wika ni Mang Lucas. Dito na nakumpirma ni Mang Digong ang hinala. Hindi nga ako maaaring magkamali. Ayoko sanang isipin ito. Pero mukha ngang nayanggaw si Deo, Lucas. Kasalanan ko ito. Hindi ko na lang sana isinama ang batang yan sa bahay ng pinsan ko. Paanong nangyari? Aswang ba ang pamilya mo, Manong? Hindi aswang ang pamilya ko. Ngunit ang napangasawa ng pinsan kong si Onyok. Malakas ang usap-usapan sa pinagmulan nilang bayan na aswang ang kanyang pamilya. Ang anak ni Onyok na si Evelyn, ito ang nagbigay ng suman kay Deo na iniluto naman ng kanyang ina. Mga walang hiya talaga. Yanggao, totoo ba ang mga yon? Pasensya na, Manong, pero hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Ngayon maniwala ka, Lucas. Ako mismo magsasabi sa'yo. Totoo ang mga aswang. Kung sakaling totoo man ang sinasabi niyo, anong pwede nating gawin? Dalawang bagay, Lucas. Una, humanap ka ng manggagamot na may kakayahang magtanggal ng yanggaw sa anak mo. Ikalawa, patayin ang aswang na naglagay nito sa kanya. Saan naman tayo hahanap ng taong may alam sa mga ganyan? Sa Tapas, may kakilala ko manggagamot doon. Ayon sa mga tao, ilang beses na siyang nakapagpasukan ng yanggaw. Bakit hindi natin subukan? Kailangan mong magpasya kagad. Dahil kung sakaling totoong yanggaw ito, wag na nating antayin pa na kumapit ng husto sa katawan niya ang sumpa. Wika ni Mang Digong. Pinag-isipang mabuti ni Mang Lucas ang sinabi ng kaibigan. Hindi biro ang pinagdaanan ng kanyang anak. Sa paglipas ng mga araw, lalo lang lumala ang kalagayan nito. O sige, Mano, dali natin sa manggagamot ang anak ko. Wala namang mawawala kung susubukan, hindi ba? Wika ni Mang Lucas. Nang araw na yun, isinakay ng dalawa si Deo sa sasakyan. Dinala sa bayan ng Tapas. Pagdating sa bahay ng manggagamot, nakita nilang napakaraming tao ang nakapila. Madilim na ng mga oras na yun, patuloy pa rin sa pagdating ang mga pasyente. Nako, mukhang wala tayong pag-asang makasingit, Digong. Bumalik na lang kaya tayo sa susunod na araw. Hindi, Lucas. Mag-antay ka lang. Tugon ni Mang Digong. Maya-maya isang matandang babae ang lumabas ng bahay. Nakatitig ito sa kanilang kinaroroonan. Naglakad papunta sa kanila. Kinatok ang pintuan ng sasakyan. Anong ginagawa niyo dito sa labas? Abay, matagal ko na kayong inaantay. Bakit ngayon nyo lang yan dinala dito? Nagtaka ang dalawa sa sinabi ng matanda. Kapwa nakatulala ang mga ito. Nagbalik lang sa ulirat. Nang kalampagi ng matanda ang pintuan ng sasakyan. Dali-daling ibinaba ni Mang Digong ang binata. Inalalayan nito papasok ng tahanan.
Nagsipagtabi ang mga taong nakaharang sa daan. Pagdating sa loob ng bahay, pinaupo si Deo sa mahabang bangko. Inusisa ng matanda ang kalagayan nito. Dinama ang pulso ng binata. Kinausap ang dalawang nakakatanda. Matagal nang nararamdaman ng anak niyo ang bagay na ito. Pero bakit isinawalang bahala niyo? Tanong ni Tandang Belen. Sandali lang ho. Paano niyo po nalaman na darating kami? At saka bakit niyo po alam na matagal nang nagkaganyan si Deo? Tanong ni Mang Lucas. Ang ayoko sa lahat. Yung sinasagot ng tanong ang tanong ko. Bakit hindi nyo kaagad dinala dito ang binatang ito? Sa pagkakataong iyon, si Manong Digong ang sumagot. Pasensya na po kayo, Tandang Biled. Hindi din po kaagad natukoy na yanggaw pa lang nararamdaman ni Deo. Ditong mga nakaraang araw lang po. Noong una pa lang, alam mo na maaari itong mangyari, hindi ba? Pero bakit nagpabaya ka? Wika ni Tandang Belen. Laking pagtataka ng dalawa. Alam na alam ni Tandang Belen ang buong pangyayari. Wala na po tayo magagawa kung magsisisihan. May maitutulong po ba kayo, Manang? Tanong ni Mang Lucas. Hindi ako sigurado kung kaya ko pang tanggalin ang sumpa ng yanggaw sa katawan ng binatang ito. Pero gagawin ko ang lahat. Nasa kanya kung lalaban o susuko siya. Wika ni Tandang Belen. Matapos ay sinagawa nito ang unang proseso ng panggagamot. Ito ay ang subukang palabasin ng yanggaw gamit ang pagpapainom ng katas ng makabuhay. Sa mga hindi nakakalam, ang panggagamot ng yanggaw ay may 3 bahagi. Una, ang pagpigil sa anumang orasyong ginamit ng aswang para hawaan ang biktima. Sa pamamagitan din ng mga dasal at ilang binasbasang gamit gaya ng langis o katas ng mga halamang gamot. Kadalasan itong ipinapainom sa biktima at kung hindi pa ganon kalalim ang sumpa, sa unang pagkakataon pa lang, ilalabas na ito ng pasyente. Ang ikalawang proseso, pagpaparusa sa mismong nilalang na nasa loob ng katawan ng biktima. Ginagawa naman ang prosesong ito kapag nasa kalagitnaan ng pagbabagong anyo ang nilalang na dulot ng sumpa. Ginagamitan naman ito ng makapangyarihang dasal pangparusa na kadalasang iniihip sa buntot ng pagi at winawasiwas sa hangin. Hindi pinapatamaan ang katawan ng biktima. Tunog pa lang ng dinasalang buntot pagi, sumasagot na ang nilalang sa loob ng katawan. Dahilan para utusan ang katawan ng biktima. Kung titignan ay nagwawala ito. Pahirapan ang ganitong proseso. Kadalasan tumatagal ang gamutan sa loob ng 5 oras hanggang sa 3 araw. Depende sa lakas at uri ng nilalang na itinanim sa katawan ng biktima. Ang mga kadalasang ginagamit sa yanggaw, butike, itim na sisiw at ahas, naipapasa ang mga nilalang na ito sa pamamagitan ng laway na kadalasang iahalo sa pagkain o sa tubig. Kadalasan ding ipinapatak ng aswang ang laway nito sa tenga ng biktima at kalaunan ay namumuo ito sa katawan. Umaabot ng mahigit 3 araw bago tuluyang mamuo ang nilalang. At pag sumapit na sa ganung yugto, saka naman papasok ang ikatlong proseso. Ito ay ang sapilitang pagdukot ng nilalang. Delikado ang prosesong ito. Nangangailangan ng sapat na kaalaman at malakas na espiritual na kapangyarihan ang manggagamot na gagawa. Dahil maaari nang makisali ang amahan o ang aswang na nangyanggaw sa pasyente. Magkahalong kumbate pisikal at espiritual ang magaganap na labanan. Kaya parehong malalagay sa panganib ang buhay ng manggagamot at biktima. Balik tayo sa kwento. Habang pinapainom ni Tandang Belen ng dagta ng makabuhay na may halong dinasalang langis ang binata, pilit itong nanlalaban.
Anak ng, ang pait. Ano ba tong pinainom mo sa akin, tanda? Abdo ng ahas? Wika ni Deo. Nagulat si Mang Lucas. Hindi na ito ang boses ng kanyang anak. Oo, mapait talaga ang makabuhay. Kaya tiisin mo kung gusto mong mamuhay ng normal at matanggal ang sumpa sa katawan mo. Kayong dalawa naman, wag na wag kayong magsasalita o sasagot sa anumang sasabihin ng binatang ito. Kaming dalawa lang ang mag-uusap. Wika ni Tandang Belen. Nanahimik ang dalawa sa isang sulok habang pinapanood ang ginagawa ng matanda. Tay, bakit niyo ba ako dinala dito? Hindi naman ako naingkanto ah. Wika ni Teo. Oo, hindi ka na engkanto. Nayanggaw ka lang. Maliit na bagay. Maupo ka muna. Tignan natin kung makikinig ang nilalang sa katawan mo. Baka sakaling kusang lumabas. Wika ni Tandang Belen. Matapos ay nagpunta ito sa kanyang kusina upang magsindi ng tabako. Naupo ito sa harapan ng binata habang pinakikiramdaman ang reaksyon ng katawan. Maya-maya ay nagsimulang maduwal si Deo. Naglabas ito ng malapot na likido. Dali-daling tumayo si Tandang Belen. Hinawakan sa batok ang binata habang nakayuko. Huwag kayong tumunganga dyan. Kunin mo yung planggana. At ikaw naman, hawakan mo ang kamay ng anak ko. Wika ni Tandang Belen. Unti-unting dumadami ang mga nakikiusyoso. Kaya pinag-utos nitong isara ang pintuan. Ilang segundo pa ang nakalipas. Nag-iba ang kulay ng inilalabas na likido ni Deo sa kanyang bunganga. Mula sa malapot na kulay puti, naging kulay pula na parang dugo. Nagpatuloy ang pagduduwal ng binata hanggang sa muling mag-iba ang kulay ng sinusuka nito. Sa pagkakataong iyon, kulay itim at tila may kung anong dumungaw sa bibig. Ano yan? Ano yung bagay na yan? Wika ni Mang Lucas. Yumuko si Aling Belen upang tignan ang sinasabi nito. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Isang itim na uwak ang lumabas sa bunganga ng binata. Kumpleto na ang balahibo nito. Handang-handa nang lumipad. Sapilitan nitong hinatak ni Tandang Belen habang nag-uusal ng mga dasal. Napapasigaw ang matanda dahil tila nanlalaban ang hawak nitong nilalang. Maya-maya pa tuluyan ng nailabas ng manggagamot ang ibon. Inihampas niya ito sa sahig. Ligtas na po bang anak ko, Tandang Belen? Panahon lang ang makakapagsabi. Sa kondisyon ng ibon na lumabas sa anak mo, magpasalamat na lang tayo dahil nagawa niya pa itong ilabas. Wika ni Tandang Belen. Bagaman nangangamba, nakita ni Mang Lucas ang unti-unting pagbabalik sa dati ng itsura ni Deo. Pawis na pawis, nangihina, at halos hindi rin maidilat ng binata ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay nagkamalay na ito. Nangingi ng tubig. Palatandaan na unti-unti nang bumubuti ang kondisyon ng kanyang katawan. Ligtas na ang anak mo. Wala na kayong dapat alalahanin. Ngunit dahil sa pangyayaring ito, maaaring mabuksan ang ika-6 na pandama ng binata. Kaya dapat kayong maghanda. Eto, ipasuot nyo sa kanya ang habak. Huwag niyong ipapatanggal at dalhin nyo na rin ang lanang ito. Isang bagay pa, maaaring balikan ng nangyang-gawang binata. Sa pamamagitan ng lana, malalaman nyo kung may aswang sa paligid dahil kusa itong kukulo. Wika ni Aling Belen.
Matapos ang ilang panuto, nagpaalam na ang tatlo. Masayang masaya si Mang Lucas dahil nagawa pang agapan ang sumpang pumasok sa katawan ng anak. Pagdaan ng mga araw, unti-unting nanumbalik sa dati ang sigla ni Deo. Gaya ng sinabi ng matanda, nabuksan nga ang ika-6 nitong pandama. Madalas nakakakita ng mga nilalang si Deo, lalo na kapag nagpupunta ito sa kagubatan upang kumuha ng kawayan at yantok. Dahil na din sa taglay nitong katapangan, unti-unting nasanay si Deo sa kanyang bagong katauhan. Madalas nakikipag-usap na ito sa mga elemento at ang mas nakakagulat pa, nang minsan itong mag-uwi ng napakabangong bungang kahoy. Ayon sa binata, ibinigay ito sa kanya ng isang engkanto. Nagpatuloy ang ganong pangyayari sa buhay ni Deo hanggang sa muli itong makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Ibinalik nila ito kay Tandang Belen upang patignan. Nagulat ang matanda sa naging resulta ng pagtatawas. Walang iya talaga. Ang aswang na nangyanggaw sa'yo, iha. Pilit kanyang kinukuha. Po, kinukuha? Ano pong ibig niyong sabihin? May malalim na pagtingin sa'yo ang aswang na ito. Sa ganitong sitwasyon, hindi siya titigil hanggat hindi ka napapa sa kanya. Sandali lang. Hindi pwede yung sinasabi mo, Tandang Belen. Kilala ko ang aswang na nangyagaw kay Deo at hindi maaaring magkagusto ang babaeng yun sa kanya. May asawa't anak na yon, di hamak na mas matanda. Wika ni Mang Digong. Hindi ko naman sinasabi na ang ina, kung hindi ang anak niyang dalaga. Wika ni Tandang Belen. Si Evelyn? Si Evelyn po ba'y may gawa nito sa akin? Maaaring tama ka, Tandang Belen. Si Evelyn lang naman ang nag-abot ng pagkain kay Deo. Wika ni Mang Digong. Kaya pala nagmamadali siyang pagsilbihan ako. May binabalak palang hindi magandang lintik na babaeng yan. Pwes sumanda siya. Dahil sasabihin ko sa kaibigan ko ang ginawa niya sa akin. Kaibigan? Sinong kaibigan, Deo? Tanong ni Tandang Belen. Tama po ang sinabi niyo, Nanang Belen. Nabuksan nga ang ika-6 na pandama ni Deo at ayon sa kanya, may kaibigan siyang mga engkanto. Talaga ba? Bakit hindi ko sila? Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang malaking nilalang na nakapalupot sa binti ni Deo. Parang bulate kung titignan, ngunit punong-puno ng mata ang katawan. Napapalibutan ng matalas ng ngipin ang bunganga nito. Maliban sa nilalang na iyon, may isa pang nakakatakot na elemento. Nakatayo sa likuran ng binata. Isa itong agta. Paano mong nagawa na makipagkaibigan sa mga engkanto sa ganong kaiksing panahon? Pambihira, ikaw pa lang ang nakita kong nakakagawa niyan. Wika ni Tandang Belen. Ang kailangan lang naman po, ipakita niyo sa kanila na ginagalang sila at hindi kinakatakutan. Yun lang naman po ang ginagawa ko eh. Nagulat na nga lang po ako na palagi na silang nakabuntot sa akin. Saka ito nga pala, Nanang Belen, oh. Salamat sa habak na yan, pero hindi ko na kailangan. Mukha nga. Malakas na nilalang ang nakapaligid sa iyo, Deo. O siya, ano pang inaantay niyo? Magsipaglayas na kayo dahil marami pa akong gagawin. Nga pala, Deo, parusahan mo ng husto ang aswang na yan. Wika ni Tandang Belen. Oho, ako na pong bahala sa kanya. Maraming salamat po. Wika ni Deo. Pagdating sa tahanan, muling kinausap ni Mang Lucas si Mang Digong. Kinumpirma nito kung totoo ang sinasabi ng matanda. Sigurado ka ba sa sinasabi ng matandang yon, Manong Digong?
ang hirap pa ring paniwalaan na nadikit ang pamilya mo sa mga aswang at nagawa pa nilang yang gawin ng anak ko. Wika ni Mang Lucas. Ikaw na mismo ang nakarinig, Lucas. Totoo ang lahat. Nung una hindi ako makapaniwala, pero wala na ako magagawa. Dahil nakuha na ng ina ni Evelyn ang pinsan ko, hindi na namin sila mapaghihiwalay. Tugon ni Mang Digong. Kasalukuyan silang nasa pagawaan ng muebles. Nasa labas ang mga ito. Habang si Deo ay nasa loob, abala sa ginagawa. Nang bigla itong tumayo, sinigawan ang dalawang matanda na pumasok. Bakit, Deo? Anong nangyayari? Mamaya ko na ipapaliwanag. Pumasok na kayong dalawa ni tatay! Tugon ni Deo. Maya-maya ay nagpakita ang kapatid ni Deo, si Meli. Manong, may naghahanap sa'yo. Sinamahan ko lang dito sa pagawaan. Inaantay ka daw niyang makauwi eh. Kilala mo ba siya? Nanlaki ang mga mata ni Mang Digong nang makita ang kasama ng kapatid ni Deo. Evelyn, anong ginagawa mo dito? Paano mong natunton ang lugar na ito? Tanong ni Mang Digong. Huwag kang makialam dito, Tiyo Digong. Hindi ka dapat nakikisali. Ikaw ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin ni Nanay. Wika ng dalaga. Pinigilan lang kita dahil hindi tama ang ginagawa mo. Kagaya ng ginawa niyo kina tatay at nanay noon. Pero hindi kayo nanalo, di ba? Wala pa rin kayong magagawa. Mananaig pa rin ang kagustuhan namin. Tugon ng dalaga. Akmang lalapit na sana si Mang Digong nang bigla itong hawakan ni Deo sa balikat. Diyan ka lang, Manong. Ako nang bahala dito. Wika ni Deo. Dumampot ito ng kaperasong kawayan. Naglakad papunta kay Evelyn. Ikaw ang sadya ko dito, Deo. Sasama ka sa akin, sa ayaw at sa gusto mo. Nananaginip ka, Evelyn. Pakiusap, umalis ka na dito. Hanggat kaya pang magpigil ang mga kaibigan ko. Dalawa lang ang pagpipilian mo, Deo. Sundin mo ko o makitang mamatay ang isa sa mga kaanak mo. Huwag mo akong takutin, Evelyn. Gaya ng sinabi ko sa'yo, hanggat kaya pang magpigil ang mga kaibigan ko, umalis ka na. Nangihinayang ako sa'yo, Deo. Alam mo ba, yung nilagay ko sa katawan mo, pwedeng magbigay sa'yo ng buhay na walang hanggan, kagaya ng sa amin. Sinayang mo ang pagkakataon, Deo. Kaya imbis na pakinabangan ka ng iba, papatay na lang kita. Wika ng dalaga. Laking gulat ni Deo dahil bigla siyang dinamba. Mabuti na lamang at natamaan ng paa nito si Meli dahilan para tumilapon ang dalaga. Nakipagbuno ang binata kay Evelyn, ngunit napakalakas nito. Kaya hindi na magawang makatayo. Marahang itinupi ni Deo ang kanyang tuhod. Sinipa sa tiyan ng dalaga, dahilan para humagis ito sa gitna ng kalsada. Sa huling pagkakataon, Evelyn, umalis ka na! Anong pinagmamalaki mo? Si Tiyo Digong? Walang magagawa ang taong yan. Mahilig lang siyang makialam. Pero wala siyang kakayahan na pigilan ng mga gusto naming gawin. Wala akong kinalaman sa idwaan ng pamilya mo. Bakit mo ako dinadamay? Nagkataon lang na malapit ka sa traidor kong tiyuhin. Pero ang totoo, gusto kita. Kaya nandito ko para kunin ka. Pasensya na, Evelyn, pero hindi ako sasama sa'yo. Subukan mong sakta ng isa sa mga kaanak ko. Pagsisisihan mo at ng buong angkan mo. Pag-uusap ng dalawa. Ngunit hindi nakinig ang dalaga. Sinugod nito si Deo. Muling sinunggaban. Sa pagkakataong iyon, hinampas ito ng binata sa ulo ng hawak na buho ng kawayan.
Talagang mapilit ka ha? Pwes pasensyahan tayo. Ikaw ang may kagustuhan nito, kaya walang sisiyan. Wika ni Deo. Biglang lumabas sa lupa ang malaking nilalang. Malabulate ang katawan nito. Punong-puno ng mata. Pumulupot ito sa katawan ng dalaga, ngunit nagawa nitong makatakas. Muling sinugod si Deo at sa pagkakataong iyon, sinalubong naman siya ng malaking pamalo mula sa kung saan. Maging si Melly ay napasigaw nang makita ang nilalang na umambalos sa dalaga. Nakatayo ito sa likod ni Deo. May hawak na malaking putol na puno ng kawayan sa kabilang kamay at may malaking bungkos ng tabako sa kanan. Hindi makapaniwala si Evelyn sa mga nakikita. Isang banubo at kapre ang nilalang na gumagabay kay Deo. Sa mga hindi nakakalam, ang banubo ay hindi pangkaraniwang engkanto. Madalas itong nakikita sa mamasa-masang bahagi ng mga kagubatan. Naninirahan din sila sa mga kumunoy at sinasabing sila ang kumakain sa mga tao, maging sa mga hayop na aksidenteng napapadpad sa lugar. Ang katawan ng mga ito may hahalin tulad sa bulate, minsan puno ng tinik o hindi kaya naman punong-puno ng mata. Ang bunganga nito ay punong-puno ng matatalas na ngipin. Kadalasan itong nilulunok ng buo ang kanyang biktima na parang sa ahas. Balik tayo sa kwento. Saan nang galing ang mga nilalang na yan? Salamat sa ginawa niyong mag-ina dahil nabuksan ang kakayahan kong makipag-usap sa kanila. Ngayon, dahil hindi ka nakinig sa babala ko, pasensyahan tayo. Wala nang atrasan to. Pagdusahan mo ang katigasan ng ulo mo. Sa tingin mo, magpapatalo ko ng basta-basta? Nagkakamali ka. Hindi na naituloy ng dalaga ang sasabihin. Dahil isang tulos ang bumaon sa likod nito. Tumago sa dibdib ng dalaga ang matulis na kahoy. Nang matumba, lumantad mula sa likod ang isang babae. Napakabagal niyong kumilos. Mabuti na lang, hindi pa nakapagpalit ng balat ang aswang na ito. Kung sakaling nangyari yon, hindi niyo siya mapipigilan. Wika ni Tandang Belen. Nagawa nitong patayin si Evelyn. Nakainga ng maluwag ang binata. Yan ang nagagawa ng pag-ibig. Ay nako, kinukonsinti kasi ng nanay niya ang kagustuhan. Isa pa yan sa malaking problema natin. Magiging usap-usapan ang pagkamatay ng pamangkin ko. Wika ni Mang Digong. Hindi ka nag-iisip. Sa tingin mo, paano kung makakarating dito kung walang nagsabi sa akin ng mga mangyayari? Matagal ko nang sinusubaybayan ng mag-inang ito. Kasalukuyan nang nakakulong ang nanay ng pamangkin mo, kaya wala kang dapat alalahanin. Wika ng matanda. Napag-alaman nila Mang Digong na ang pinsan nitong si Budong ang lumapit sa matandang manggagamot upang mapigilan si Belen. Malaki ang pasasalamat ng mga kaanak ng matanda. Dahil sa wakas, napatid na ang lahi ng aswang na dumikit sa kanilang pamilya. Dinala ni Mang Digong ang bangkay ni Evelyn pabalik ng Mambusaw. Sumama si Deo at Mang Lucas upang makausap ang pamilya ng dalaga. Ikinalulungkot ko ang nangyari kay Evelyn. Ngunit ito lang ang paraan para mapigilan siya sa kaibangan. Wika ni Mang Digong habang kausap ang ilan sa mga kaanak. Ang inaalala ko ngayon, kung sakaling malaman ng partidos ng nanay ni Evelyn ang nangyari, siguradong hindi natin sila mapipigilan. Gaganti at gaganti mga yon. Wika ni Budong. Tila nagdilang anghel. Ilang araw lang ang nakalipas. Habang ibinuburol ang dalaga,
nagdatingan ang mga kaanak nito. Sinugod si Deo sa pagawaan ng muebles. Ikaw ang binatang dahilan ng pagkamatay ng pamangkin namin. Wika ng lalaki. Siya ang nagsimula nito at wala akong pinagsisisihan sa nangyari. Sila ang may kasalanan kung bakit nangyari yon sa kanila. Malakas ang loob mo, bata. Pero humanda ka dahil hindi kami titigil hanggat hindi nakakaganti. Wika ng lalaki. Akmang aalis na ito nang bigla siyang harangin ni Mang Digong. May hawak itong baril. Itinutok ito ng matanda sa lalaki. Hindi ba talaga kayo nadala? Sa tingin mo makakalis ka pa dito? Wika ni Mang Digong. Napatras ang lalaki. Nilingon si Deo. Bakit kailangan pa nating antayin ang pagbabalik mo? Kung pwedeng ngayon na lang eh. Pwede na kitang ipakain sa kaibigan ko. Tugon ni Deo. Lumabas mula sa ilalim ng lupa ang alaga nitong engkanto. Walang pagdadalawang isip na nilamon ng buo ang lalaki. Matapos ay muli itong pumasok sa ginawang butas. Marami pa silang darating, Deo. Kaya dapat mong pagandaan ang araw na yon. Wika ni Mang Digong. Huwag kang mag-alala, Manong. Gaya ng sinabi ko, hindi sila basta-bastang makakalusot sa mga kaibigan ko. Ako nang bahala sa kanila. Sunod-sunod na pagpaparamdam ng mga aswang ang nangyari sa tahanan nila Deo. Ngunit wala sa mga ito ang nagtagumpay na sakta ng binata. Gayunpaman, nabalot ng takot ang pamilya ni Deo. Kaya pinili nitong wakasan na ang lahat. Sa tulong ni Mang Digong, nagawa nilang makapunta sa pinagmulang probinsya ng nanay ni Evelyn. Hinanap ang ilan pa sa natitirang kamag-anak nito. Deo, tandaan mo, nasa baluarte tayo na mga kalaban. Isang maling galaw, maaari tayong maging almusal ng mga yan. Alam ko, Manong Digong, kaya huwag kang mag-alala. Hindi naman ako makikipaglaban sa kanila eh. Pero nakadepende pa rin ang lahat sa magiging tugon nila. Kung sabagay, tama ka nga naman. Pero kung hindi madaan sa diplomasya, alam mo na kung sino ang uunahin. Ipanalangin na lang natin na huwag humantong sa ganun, Manong. Naglakad ang dalawa papasok sa baryo ng magulang ni Evelyn. At doon ay sinalubong sila ng isang babae. Ngunit naging kabaliktaran ang nangyari. Nakipag-usap ang mga ito ng mahinahon. Sila mismo ang humingi ng kapatawaran sa ginawa ng kanilang mga kaanak. Nangako din ang mga ito na hindi na manggagambala. Tinanggap ng pamilya ni Evelyn ang kanilang pagkakamali. Hinayaang makaalis ang binata sa baryong iyon. Nakahinga ng maluwag si Deo dahil tinupad ng mga aswang ang pangako. Unti-unting nagbalik sa normal ang buhay ng mag-anak. Patuloy pa rin sa paggawa ng muebles at mas lalo pa itong yumabong. Naging mas kilala ang gawa ni Deo, hindi lang sa kanilang probinsya, kundi maging sa ibang bahagi ng bansa. Hindi naglaon, tuluyang minana ni Deo ang kanilang negosyo. Mas lalo itong pinalago. Sa tulong na din ng mga taong tumatangkilik ng kanilang produkto, lalo pang umunlad ang buhay ng binata. Nakapagpatayo ito ng sariling bahay, nakabili ng modernong kagamitan sa pagtatrabaho. Unti-unti pang lumawak ang koneksyon. Sa paglipas ng mga taon, maging sa ibang bansa, nakarating na ang gawa ng binata. Lalo na ang matitibay nitong mesa na gawa sa kahoy ng kamagong. Dumami ang naging kliyente mula sa bansang Malaysia at Singapore. Sa kasalukuyan, kilalang negosyante ng mga mueble si Deo, naninirahan pa rin sa probinsya ng Capiz. Para sa binata,
Hindi nito makakalimutan ang nangyari sa kanyang buhay. Lalo pa nang minsan niyang makaengkwentro ang isang aswang. Sa paglipas din ng panahon, unti-unting nawala ang kakayahan ni Deo na makakita ng mga nilalang. Ngunit nararamdaman pa din ito ang presensya ng mga dating kaibigan. Ayon sa kanya, ito ang totoong nagbigay sa kanya ng swerte. Bagaman nagkaroon ng masamang karanasan ng nayanggaw, ipinagpapasalamat ito ng binata. Tuluyang nabago ang kanyang buhay. Simula nang kumain ng suman na mula sa mambusaw.